Tawagin niyo na lang po akong Edeline. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng bumubuo ng YouTube channel na ito. Ganon din sa mga kapwa ko avid listeners. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa naging karanasan namin ng kapatid ko. 2018 po nang mangyari iyon. Pansamantala akong nakipisan noon sa ate Elise ko na kapatid ko sa ina. Siya po ang nagpapaaral sa akin. Dalawa lang po kami na nakatira sa bahay niya sa isang maliit na bungalow type. Naipundar niya yon mula sa pagtatrabaho sa abroad bago siya nagtayo ng isang maliit na business. May stay out kasambahay siya na regular na pumupunta doon araw-araw para maglinis at maglaba. Kaso nga lang, pinatigil na ng mga anak sa pagtatrabaho. Pero isang araw makalipas, umattend ng high school reunion si ate. Umuwi siya na kasama ang isang babaeng kaedaran niya lang din daw, pero sa tingin ay halos kaedad na ng mama namin. Si ate Merlinda. Kababata at kaklase niya daw yun sa probinsya namin at nagkita lang uli sila noong reunion nila. Hindi raw naging maganda ang buhay ni ate Merlinda kaya nakiusap ito kay ate na tulungan siyang mabigyan ng trabaho dahil may mga anak daw na naiwan sa probinsya. Inoferan siya ni ate na kung gusto nitong sa bahay na lang namin pansamantala mamasukan. Agad naman daw tinanggap dahil kailangan nitong kumita. Pero hindi pa man nakakapagsimula ay nakavali agad si ate Merlinda kay ate Elise ng malaking halaga. May sakit daw kasi ang anak. Naawa naman si ate kaya pinagbigyan siya. Pero masyadong sinamantala ni ate Merlinda ang kabaitan at pagiging magkababata nila ng ate ko. Sinunod-sunod niya ang pagvali. Halos triple na ang napagkasundoan nilang sahod niya, gayong wala pa siyang isang buwan. Maliban doon, ay marami pang hindi magandang ugali si ate Merlinda na napansin ko mula nang dumating siya sa amin. Parang hindi nga siya kasambahay kung umasta. Dahil halos ako din lahat ang gumagawa ng mga trabahong dapat ay siya ang gumagawa. Nagtataka din ako dahil palagi ko siyang nahuhuling nakatingin ng pailalim at paismid kay ate na para bang may lihim siyang galit dito. At higit sa lahat ay mahilig siyang makialam ng mga personal na gamit ni ate. Basta na lang niya sinusuot nang walang paalam. Sinabi ko yun kay ate at lahat daw yun ay alam niya. Madami na nga din daw siyang gamit na nawawala. Kaya noong minsan na inabutan namin siyang paalis at suot lahat ng damit at gamit ni ate, ay hindi na kami nakatiis at kinumpronta na namin siya. Pinapaalis na siya ni ate, pero humingi siya ng pasensya at nakiusap na huwag siyang paalisin dahil may sakit daw ang anak niya. Naawa naman si ate, pero hindi nakaligtas sa akin ang matalim na tingin ni ate Merlinda at bahagya pang ngisi na hindi ko alam kung bakit parang kinilabutan ako. Isang gabi, umuwi si ate na hapong-hapo at masama ang pakiramdam. Kinabukasan nagising na lang ako sa malakas na pagsigaw niya at nang puntahan ko siya sa kwarto niya ay nang hilakbot ako nang makita kong halos makalbo na ang ulo niya sa dami ng nilagas na buhok. Nag-iiyak si ate habang natataranta naman ako at hindi alam ang gagawin. Nang kumalma si ate ay napilit ko siyang magpadala sa doktor at mula nun ay sumailalim sa iba't ibang test. Pero nakapagtatakang walang makitang dahilan ang mga doktor sa bigla na lang paglugas ng mga buhok niya at matinding panghihina. Hindi na siya nakakapasok sa trabaho nun. Ang laki din ng ipinagbago ng itsura ng ate ko. Pumayat at tumanda. Awang-awa na ako sa kanya. Sa lahat ng nangyayaring yun ay parang walang pakialam si ate Merlinda. Ni hindi ko man lang siya nakikitaan ng malasakit kay ate. Hanggang isang araw, nakasalubong ko si Aling Bebe na dati naming kasambahay at naikwento ko sa kanya ang nangyari kay ate. Sumama siya sa akin para dalawin si ate.
Natigilan siya nang makasalubong namin si Ate Merlinda na papuntang palengke. Sinundan pa niya ng tingin iyon hanggang makalabas. Tinanong niya ako kung sino daw si Ate Merlinda. Tapos ay sinabihan niya akong mag-ingat. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin doon. Matapos makita si ate, ay kinausap ako ni Aling Bebe at sinabi niyang malakas ang kutob niyang may sumasalbahe kay Ate Elise. Kilala palang mga albularyo ang lahi nila Aling Bebe sa probinsya, pero siya daw ay tumigil na, kaya ipinapasa niya kami sa kapatid niya. Hindi na kami nag-atubiling ipagamot si ate at doon ay nakumpirma namin ang hinala ko na din noong una na kinukulam nga siya. Pagbalik namin sa bahay ay wala na si Ate Merlinda. Tangay ang ilang damit at gamit ni ate. At napatunayan kong totoo ang sinabi ng manggagamot na si Ate Merlinda nga ang may kagagawan ng nangyari kay ate. Dahil sa mga nakita kong gamit niya sa pangungulam na sa pagmamadaling makatakas ay naiwan niya. Ang sabi ni Mama, bata pa lang daw sina Ate Elise at Ate Merlinda ay malaki na ang inggit nito kay ate. Isang pagbati po ng magandang araw sa ating narrator at sa lahat ng tagapakinig. Nati po ang pangalan ko na Taganaga. Gusto ko lang din pong magbahagi ng kwento. Personal ko po itong karanasan na nangyari noong namasukan akong kasambahay sa isang subdivision sa Santa Rosa, Laguna noong 2012. Kinikilabutan ako sa tuwing maaalala ko yun. Kasi hindi ko akalaing makaka-experience ako ng ganoon. Kapitan ng barko yung amo kong lalaki at doktor naman yung amo kong babae. Hindi man iyon ang pinakamahal na subdivision sa Santa Rosa, pero nakakamangha pa din ang ganda at laki ng mga bahay doon. Sa hanay ng nagagandahang bahay doon ay may isang umagaw ng atensyon ko. Para sa akin iyon ang pinakamaganda. 2 bahay lang sa tapat ang pagitan nun sa bahay ng mga amo ko. Lagi akong napapahinto doon tuwing umaga kapag ipinapasyal sa akin ng amo ko yung alaga niyang aso. Gandang-ganda kasi talaga ako sa bahay na yun, lalo na sa garden nila. Pangarap ko kasi ang magkaroon ng ganoon kagandang bahay. Napakaswerte ka ako ng may-ari nun. Pero nagtataka lang ako kasi ni minsan ay wala pa akong nakitang tao doon. Parang wala namang nakatira. Isang araw, maagang umalis papuntang ospital si Ate Faye. Kaya maaga din niyang ipinalabas sa akin yung alaga niyang husky. Ayaw kasing tumigil hanggat hindi siya mailabas lalo't nakita siyang umalis. Sanay kasi ang asong yun na inililibot siya sa subdivision tuwing umaga. Pero nung araw na yun ay medyo madilim pa kahit pasado 5:00 na. Palibhasa ay bare month na nun. Behave naman si Polly. Basta makapaglakad-lakad lang siya doon, masaya na siya. Pagtapat namin sa magandang bahay, biglang huminto si Polly. Patakbo siyang lumapit sa gate nun, kaya napasunod ako. Nakataas ang buntot niya na pabalik-balik na tila may sinisipat na kung ano sa loob. Maya-maya ay bigla na lang tumahol sabay atras na para bang may kinatakutan. Nagtaka ako kasi noon ko lang siya nakitang ganoon. Rehas yung style ng gate at pagtingin ko doon ay nakita ko ang isang matandang babae na nakauniforme ng kasambahay. Nakapusod ang puro puti ng buhok nito at may hawak na hose na ipinandidilig sa mga bulaklak. Sa wakas kako may nakita din akong tao doon. Ngumiti ako at nagmagandang umaga na ginantihan naman ng matanda ng isang tipid na ngiti. Hindi na mapakali si Polly noon at nagsisimula ng umangil kaya humingi ako ng pasensya at napilitan ng lumayo. Gusto ko pa sanang makipaghuntahan sa matanda
Kasi sa 2 buwan ko doon ay wala pa akong nakakakwentuhan man lang na kapwa ko kasambahay. Laging yung driver lang ni Ate Faye at mama niyang si Tita Carms ang nakakausap ko. Mula nung unang beses na nakita ko yung matanda ay lagi ko na siyang nakikita doon. Pero hindi ko magawang huminto para tsikahin siya. Kasi kahit mukha namang mabait ang matanda, parang wala din naman iyong balak makipagkwentuhan. Pangiti-ngiti lang siya. Saka mainit ang dugo sa kanya ni Polly. Hindi ko malaman kung takot o ano, kasi ay nilalabasan niya ng pangil pero umaatras naman at tinatayuan ng balahibo. Nung minsang pumunta doon ang mama ni Ate Faye, ay naikwento ko sa kanya na akala ko ay abandon na yung bahay na yun, as in wala nang nakatira. Sagot ni Tita Carms ay ganoon na nga. Mula daw nang mag-migrate sa Amerika ang totoong may-ari ng bahay, ay naiwan na lang itong nakatiwangwang. Tanging abogado at caretaker na bihira lang pumunta doon ang siyang nangangasiwa dito. Kaya pala kako bihira ko lang din makita doon yung matandang babaeng kasambahay nila. Pero bakit kailangan pa niyang naka-uniforme kung bihira lang niyang bisitahin ng bahay? Napatingin sa akin si Tita Carms na parang nagtataka. Sinong matandang babae daw ang tinutukoy ko? Matandang lalaki ang katiwala doon. At matagal na nga din daw hindi napupuntahan dahil balita ay nakaratay sa sakit. Ako naman ang nagtatakang napatingin sa kanya at inulit ko sa kanya na matandang babae ang nakikita kong naglilinis ng bahay at bakuran na yon. Kita ko sa mukha ni Tita Carms ang matinding pagtataka na may kahalong takot, lalo na nang i-describe ko yung matandang kasambahay. Sa pagkaka-describe ko daw ay yung matandang Susan daw na matandang kasambahay ang tinutukoy ko. Pero imposible daw yon dahil matagal na daw patay ang matanda. Pinasok daw ng masasamang loob ang bahay na yon at napatay ang matanda sa pagtatanggol nito sa mga alaga niyang bata. Dahil doon ay natroma ang buong pamilya at piniling bakantehin ang bahay at sa ibang bansa na manirahan. Pero hindi nga daw maibenta-benta ang bahay dahil sa usap-usapan na nandoon pa din at hindi umaalis ang kaluluwa ng matandang kasambahay. Kinilabutan ako at hindi makapaniwala noon sa narinig ko. Pero base sa kwento ni Tita Carms at sa mga eksena, tuwing makikita namin ni Polly yung matanda, ay posibleng ang multo ng matanda yung nagpapakita na yun sa amin. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Christine. Ito po ang unang beses na magbabahagi ako ng kwento sa isang ganitong channel. Sana po ay mapansin ninyo. Hindi ko lang po mapigilang i-share yung naranasan naming mag-asawa sa kamay ng isang taong may maitim na budhi. Taong 2015, may 1 taon pa lang kaming kasal ni Vince at ilang buwan pa lang akong nakakapanganak noon sa panganay namin. Kinailangan ko nang bumalik sa trabaho noon at walang ibang maaasahan sa parehong partido namin, kaya napilitan kaming kumuha ng ibang taong mag-aalaga sa anak namin. Timing naman na bumisita ang ninang namin sa kasal at may kakilala daw siyang mula sa probinsya nila na naghahanap ng trabaho. Sinabihan ko siya na isama niya sa bahay, pero nagdalawang isip ako nang makaharap ko na. Hindi naman po sa pamimintas at panguhusga, pero nung time na nakaharap ko yung matandang yun na tawagin na lang nating Salome, hindi agad maganda ang kutob ko. Medyo may pagkamaaskid kasi yung pagmumukha niya at sa edad niyang mahigit 60 dinaig pa ako sa kapal ng makeup at pagka-liberated sa pananamit. Litaw na litaw ang cleavage at kuyukot na halos kulubot na. Hindi naman sa ipokrita, pero hindi lang talaga disente para sa akin ang may edad ng ganoon pa magdamit. At higit sa lahat at hindi ko nagustuhan ay yung halos hindi niya maalisan ng tingin
ang asawa ko. Ako ang nakikipag-usap sa kanya pero sa asawa ko siya nakatingin. Pero dahil kailangan na napilitan na din akong tanggapin siya. Pinagkatiwalaan ko na lang ang salita ng ninang ko na mabait naman daw iyon at masipag. Oo nga. Noong una ok naman siya. Kahit ang usapan lang namin yung anak lang namin ang responsibilidad niya habang wala kami. Ginawa niya din ang mga gawaing bahay. Pero kalaunan, napansin ko na hindi na lang anak ko ang inaalagaan niya, kundi pati na din ang asawa ko. Madalas sa tuwing umuuwi ako ng gabi, hindi na ako nasasabayan ni Vince dahil kumain na daw siya. Ipinagluto daw siya ni Aling Salome. Nung una ay hindi ko masyadong binigyan ng pansin kahit na nga nanibago ako dahil hindi naman ginagawa iyon ni Vince dati. Ang ginawa ko na lang ay sinikap kong makauwi ng maaga para masabayan siya. Pero nagulat ako nang maabutan kong sabay silang kumakain ni Aling Salome. Hindi ko na nagugustuhan noon ang nangyayari kasi napapansin ko na yung mga pagbabago. Dati mailap siya kay Aling Salome. Siya pa nga yung unang nagbiro na ang askad naman ng mukha nung kinuha kong yaya. Biro ko naman sa kanya na mabuti na yon para safe at siguradong hindi niya matitipuhan. Umakto pa siya na parang nasusuka at nakita ko naman na hindi niya talaga halos pinapansin. May pagkasuplado kasi talaga si Vince. Pero ayun nga po, napansin ko na biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Naging close sila bigla. Madalas na abutan ko na masaya silang nanunood ng TV na halos magkadikit na sila ni Aling Salome na habang tumatagal mas nagiging daring pa ang pananamit. Kalong niya ang anak namin at parang sila yung magpamilya. Nasa harap na nila ako lahat pero parang wala silang nakikita at sige pa din sa paghaharutan. Doon na ako napuno at nagtalo kami ni Vince. Nagulat ako na ipinagtanggol niya ng husto sa akin yung matanda na nag-iiyak at halos yumakap na kay Vince nung tinangka kong paalisin. Sa galit ay ako ang umalis, bitbit ang anak namin. Naghintay ako sa bahay ng mama ko at hindi ko akalaing pinanindigan ni Vince na hindi ako amuin. Ilang araw makalipas ang pangyayaring yun ay bumalik ako sa bahay namin. Pero nagimbal ako sa naabutan ko. Si Vince at si Aling Salome sa hindi magandang eksena sa loob pa mismo ng kwarto at ibabaw ng kama namin. Parang sasabog ang utak ko. Hindi ako makapaniwalang nasikmura ni Vince na patulan ang matandang yun. Natural nagwala ako pero hindi ko akalaing ako pa ang pinalayas ni Vince sa sarili naming pamamahay habang ang matanda ay pangisi-ngisi lang. Hindi ganoon si Vince. Alam kong may maling nangyayari sa asawa ko, lalo na nung palihim ko silang minamatsigan. Sa loob lang ng ilang araw ay ang laki na ng inihulog ng katawan niya. Para siyang laging tulala at sunod-sunuran kay Aling Salome. Hanggang sa isang araw ay nakita kong may mga sugat at pasa siya. Noon na ako humingi ng tulong sa magulang ni Vince at sila ang gumawa ng paraan para mapatignan si Vince sa isang albularyo. At tama nga ang hinala ko. Ginayuma ng matandang yun ang asawa ko. Inuwi muna ng magulang niya si Vince sa kanila at umuwi naman ako sa bahay para kumprontahin si Aling Salome. Pero hindi ko na siya naabutan sa bahay. Makalipas ang ilang linggong gamutan ay bumalik na rin sa katinoan ang isip ni Vince. At sa ngayon ay maayos na uli ang pagsasama namin na muntik nang masira ng isang matandang ilusyonada. Hello po sa lahat ng avid listeners ng channel na to. Ako po si Renza na taga Cavite. Medyo bata pa ako noon, siguro ay nasa edad 15 nang mangyari yung karanasan ko na yon na gusto kong i-share sa inyo.
Nung araw ay nakikitira kami ng pamilya ko sa bahay nila lola sa liblib ng bayan ng Batangas. Bumukod na lang kami ng mapirme sa trabaho at makakuha ng bahay si Papa dito sa Cavite. Luma pero may kalakihan din yung bahay na yon. At dahil parehong nagtitinda sa palengke sina Mama at Lola, ay kinailangan nilang kumuha ng kasambahay para may mag-asikaso sa bahay habang wala sila. Si Manang Siling ang nakamulatan naming kasambahay doon pero namatay na siya, kaya naghanap sila ng bagong makakasama. Isang araw nga ay bigla na lang sumulpot sa harap ng bakuran namin yung matanda na nagpakilalang si Aling Lina. Ang sabi niya noon ay mag-a-apply daw siyang kasambahay, kaya agad kong tinawag si Lola at sinabi kong may lolang nag-a-apply. Pero paglabas namin ni Lola ay nawala yung matanda. Ang nakita ko doon ay isang babae na halos kaedad ni Mama. Kaya nasita ako ni Lola dahil sabi ko daw ay lola na. Pero iyon talaga ang tingin ko sa kanya noong magtao po siya. Kung ibang tao yun ay bakit pareho sila ng suot na damit ng matanda? Takang-taka talaga ako at hindi maalis sa isip ko yun. Pero ayaw maniwala ni Lola na sige ang saway sa akin, kaya nanahimik na lang ako. Taga Makalaya daw siya, na Lina pala ang pangalan. Napadpad lang doon sa paghahanap niya sa asawa niya na matagal nang nawawala. May nakapagsabi daw sa kanya na sa kabilang barangay huling nakita yon. Naawa naman sina Lola at Mama, kaya tinanggap na din nila para din daw may matuluyan si Aling Lina habang hinahanap ang asawa. Mukha naman daw mabait ito at masipag. Totoo naman yon. Masipag talaga si Aling Lina. Parang wala nga siyang kapaguran sa paglilinis ng buong bahay. At kahit hating gabi na, ay gising pa din siya at panay ang linis. Sina Mama na nga lang ang umaawat sa kanya. Mabait din siya at tahimik lang. Pero kahit ganoon ay hindi palagay ang loob ko. Hindi ko alam kung bakit kahit wala naman siyang ginagawang masama ay hindi maalis yung kakaibang nararamdaman ko sa kanya. Nasagot lang ang tanong ko na yon isang hapon na pauwi ako galing sa school. May ilang hakbang pa bago ako tuluyang makalapit at nakita ko nga ang isang matanda na nagwawalis. Inakala kong si Lola dahil sa hukot na likod at puting buhok nito, kaya tinawag ko. Pero laking gulat ko ng paglingon nito ay si Aling Lina pala. Napakurap-kurap ako at makailang beses ko pang kinusot ang mata ko. Nagpalinga-linga ako. Walang ibang tao doon kundi si Aling Lina at ako. Pero imposible. Matanda talaga yung nakita ko. Nakatitig naman si Aling Lina sa akin. Sa takot ay dali-dali ko siyang nilagpasan. Mula noon ay iniwasan kong mapalapit man lang kay Aling Lina. Natatakot kasi ako sa kanya. Lalo't may kung ilang ulit pang nangyari ang pagkakita ko sa kanya na nag-iiba-iba ng anyo. Sigurado ako noon na hindi ako namamalikmata lang. Totoong minsan ay nagaanyong matanda siya na kasing edad ni Lola at kung minsan naman ay parang kaedad lang ni Mama. Dahil hindi naniwala si Lola ay kay Mama ko naman sinabi. Pero hindi rin siya naniwala at pinagalitan pa ako. Ang hirap patunayan lalo na't ako lang ang nakakakita. Minsan nagpunta ako sa bahay ng kaklase ko at naikwento ko sa kanya iyon. Narinig pala kami ng lolo niya na isang albularyo. Tinanong niya ako kung alam ko daw ba ang dahilan kung bakit nakikita kong nagpapalit-palit ng anyo si Aling Lina. Sinabi kong hindi. Sabi naman niya ay posible daw na may lahing aswang si Aling Lina. Nagtayuan ang balahibo ko sa sinabi niya at para daw malaman ko kung totoo ngang may pagkaaswang si Aling Lina ay binigyan niya ako ng isang maliit na botelya na may lamang tila langis. Kapag kumulo daw yon, habang nasa malapit lang si Aling Lina ay isa nga itong aswang.
natatakot man ay tinanggap ko iyon at sinubukan. Nilagay ko iyon sa bulsa ko habang hawak ng mahigpit ng kamay ko. Nanginginig man ay sinadya kong mapalapit kay Aling Lina. At lalo akong nanginig nang maramdaman ko ang pagkulo ng langis sa loob ng botilya. Hindi ako nakatiis at inilabas ko yon. Kumukulo nga. Napatingin naman sa hawak ko si Aling Lina at nakita ko ang pagkakunot ng noo niya kasunod ng pagdidilim ng muka. Tinitigan niya ako ng masama habang unti-unting lumalapit. Sa takot ay napakaripas ako ng takbo palabas ng bahay. Pumunta ako sa albularyo at sinabi ko sa kanya ang nangyari. Dahil sa takot ay ayoko nang umuwi kaya ipinatawag niya ang mama ko at siya na ang nagsabi. Noon lang naniwala si mama dahil minsan na din siyang napagaling ng albularyong yun. Kaya daw pala dali-daling umalis si Aling Lina at mula nun ay hindi na nagpakita. Hello po sa inyo. Ako po si Maita na isang silent listener sa channel na to. Matagal na po akong avid fan kasi mahilig po talaga ako sa mga kwentong katatakutan at kababalaghan. Pero hindi po ako basta listener lang ngayon dahil gusto ko naman ding mag-share ng sarili kong karanasan. Nangyari po ito may ilang taon na din ang nakararaan. Nasa college na po ako noon. Meron kaming isang kasambahay, si Rosan. Bata pa siya, halos kaedaran ko lang at kababata din. Pero hindi kami gaanong naging close. Introvert kasi ako. May sariling mundo sabi nga ng mga pinsan ko. Si Rosan naman, anak siya ng dating driver at kusinera nila papa noong vice mayor pa ang lolo ko sa probinsya. Tipikal na masayahing bata si Rosan. Mahilig makipagkaibigan at gumimik. Noong mamatay ang nanay niya ay sunod namang nagkasakit ang tatay niya. Nag-iisang anak lang si Rosan at wala din silang malapit na kamag-anak. Kaya nakiusap ang tatay niya kina papa kung pwede na paaralin nila si Rosan kapalit ng pagsisilbi nito sa amin bilang kasambahay. Wala namang problema kina mama at papa kahit nga daw hindi na magtrabaho sa amin si Rosan. Basta siguraduhin niya lang na magpapakabait at mag-aaral talaga siyang mabuti. Payag din naman si Rosan doon dahil gusto niya din talagang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya lang, nung sinabihan ni Papa na hindi siya pupwedeng laging umaalis para makipagbarkada, ay hindi agad siya nakasagot. Alam kasi ni Papa na naidadaing ng tatay ni Rosan ang sobrang pakikipagbarkada nito. Pinapili siya ni Papa kung ano gusto niya, ang bumarkada o mag-aral. Pag-aaral ang pinili ni Rosan, kaya pinalipat siya doon ni Papa sa bahay namin mula sa bahay nila na 2 barangay ang pagitan sa amin. Sa dating quarters ng nanay at tatay niya siya pinatuloy. Ibinigay nila Papa ang lahat ng kailangan niya sa pag-aaral. Nung una ay ok naman si Rosan. Masipag mag-aral, eskwela at bahay lang ang ruta. Masipag din siya sa gawaing bahay kahit pinipigilan nila mama dahil may isa pa naman kaming kasambahay. Si Aling Zion na stay out naman. Pero di nagtagal, unti-unting bumalik sa dating gawi si Rosan. Hindi nga siya nagpapabaya sa pag-aaral niya pero natuklasan nila mama na bumabarkada na naman siya. At kung saan-saan nakakarating. Madalas ay gabi na umuuwi. Hindi nagustuhan yon nila Papa at pinagsabihan siya. Humingi naman siya ng sorry at pinagbigyan uli nila Papa. Pero hindi naman talaga makatiis si Rosa. Wala namang problema kina Papa kung aalis siya basta magsasabi lang siya ng totoo kung saan siya pumupunta. At pinakaayaw lang nila Papa ay yung pumaparty-party sa gabi. Dahil syempre delikado sa kagaya niyang babae. Pero dahil nga hinigpitan na siya nila Papa, ang naisip naman nitong i-alibay
yung dadalawin daw niya ang tatay niya. Syempre pag ganun, hindi naman siya pwedeng bawalan nila papa. Ang kaso hindi naman pala totoong sa tatay niya pumupunta. Ginagamit lang niyang dahilan yun para makapuslit. Hindi na kami gaanong nag-uusap nung nagsilaki na kami kasi nga magkaiba naman ang mundo namin. Pero isang araw, hindi ako nakatiis at kinausap ko siya ng maayos. Sinabihan ko siya na huwag niyang sayangin ang ibinibigay na pagkakataon ng mga magulang ko para makapag-aral siya. Madami ka akong kabataan ang naghahabol ng scholarship, makapag-aral lang ng libre. Nahihiya namang humingi ng pasensya si Rosan. Pero isang araw, nagpaalam na naman siya na dadalawin daw ang tatay niya. Nang malaman ko yun ay napailing na lang ako. Matigas talaga kako ang ulo ni Rosan. Masyadong pasaway. Sigurado kako na dahilan niya lang yun at kung saan na naman yun magsusuot. Nung gabing yun, galing ako sa school. Medyo ginabi ako dahil sa dami ng research. Dapat gumagawa din ng ganoon si Rosan. Pero ayun at nadaanan kong nakatayo sa harap ng plaza at nanunood ng party. Nakaramdam ako ng inis sa kanya dahil hindi siya umuwi nung gabi. Pinag-alala na naman niya sina mama. Tapos nanunood lang pala siya ng sayawan. Tinawag ko siya pero imbes na lumapit ay ngumiti lang siya sa akin at kumaway. Mas lalo akong nainis kaya dali-dali akong umuwi sa bahay para sabihin yon kina mama. Hindi pa man ako nakakaupo ay ibinungad ko na agad kina mama na nasa party na naman pala si Rosan. Pero bigla akong natigilan nang makita kong umiiyak si mama at isang kapatid ko. Pero natigilan din sila at napatingin sa akin. Pinaulit ni mama ang sinabi ko at rumihistro sa mukha nila ang pagkalito. Imposible daw na si Rosan ang nakita ko dahil noong gabi pa siya patay. Totoong papunta siya sa tatay niya noong gabi pero hindi na siya nakarating ng buhay sa kanila dahil dinukot siya at pinagsamantalahan. Patay na siya nang matagpuan sa talihiban. Nagimbal ako sa narinig ko at agad pinanlamigan ng katawan. Mali ako na baka dahilan niya lang napupunta siya sa tatay niya. Nakapunta naman nga siya. Yun nga lang, bilang isang multo na lang. Nakakalungkot pero ang konsuelo na lang namin ay nahuli naman ang gumawa nun sa kanya. Magandang araw po. Ako po si Mary Ann, isang kasambahay dito sa Cavite. Ang ikikwento ko po sa inyo ay tungkol sa dating yaya ng anak ng amo ko. Itago na lang natin sa pangalang Doray. Taga-Samar siya at wala daw pinanggalingan na agency si Ate Doray. Para na lang daw dumating sa bahay at nag-apply bilang yaya. Nauna kasi siya sa akin ng 2 buwan lang sa mga amo ko. Si Ate Doray ay matandang dalaga. Mabait naman siya at mahal na mahal niya ang alaga niyang si Angel. Isa rin sa nagustuhan ng mga amo ko kay Ate Doray ay ang pagiging maalaga niya talaga kay Angel. Nasa 6 na taong gulang na si Angel noon. Ayaw na umiiyak ang alaga niya at kapag may nangaaway dito ay talagang pinagtatanggol niya. Isang beses noon nang sunduin ni Ate Doray si Angel sa school ay nagsumbong daw sa kanya yung bata at umiiyak. Kinuha raw ng classmate niya ang lapis niya at galit na galit daw si Ate Doray sa ginawang iyon ng classmate ni Angel. Sinabi naman ni Ate Doray iyon sa amo namin at tinanong naman kung nagsumbong ba sila sa teacher. Ang naging sagot lang niya nun ay hindi na raw kailangang isumbong sa teacher ni Angel at siya na raw ang bahala. Malaki din ang tiwala ng mga amo ko kay Ate Doray pagdating kay Angel dahil talagang mahal niya. Kinabukasan nang umuwi si Angel galing school ay nakatawa ito na
binalita sa mga amo ko na absent daw yung classmate niya na kumuha ng lapis niya. Kasi sabi raw ng teacher nila ay sinugod sa ospital dahil sumakit ang tiyan pag uwi kahapon galing school. Napansin ko din na nakangiti nun si Ate Doray na parang may kakaibang ginawa doon sa bata. Nang pumasok ang bata sa school ay kasama na daw ang magulang at ipinapatawag din ang mga amo ko dahil nagsumbong daw ang kaklase ni Angel na bago sumakit ang tiyan niya ay pinagalitan daw siya ni Ate Doray dahil nga sa pagkuha niya ng lapis ni Angel, sabay tusok daw ng daliri nito sa tiyan niya. Pinagbintangan daw ng mga magulang ng bata si Ate Doray na mangkukulam dahil sa nangyari sa anak nila pagkatapos mapagalitan. Pero itinanggi niya iyon kaya nakipag-usap na lang ng maayos ang mga amo ko sa mga magulang ng bata para matapos ng problema. Minsan pa isang beses, nakita kong may pinapainom si Ate Doray kay Angel na gamot. Nasa kwarto sila ni Angel nun at bago pa mainom ni Angel yon ay parang dinadasalan yon ni Ate Doray. Hinayaan ko na lang ang hinala ko dahil wala pa akong ebidensya at baka magkamali lang ako at hindi ako paniwalaan ng mga amo ko. Kaya nagmatsyag lang muna ako. Hanggang sa lumipas ang mga araw ay parang nag-iiba ang ugali ni Angel. Nagiging mas malapit siya kay Ate Doray na parang tunay niyang magulang at lumalayo naman ang loob niya sa mga amo ko. Nag-iba ang ugali ni Angel at hindi na siya naging iyakin. At ang nagpapabahala sa mga amo ko ay ang pagsagot sa kanila ng pabalang ni Angel. At kapag nasaway ko siya sa mga ginagawa niya ay tinitignan ako ng masama. May isang beses ulit na pinatawag ng teacher nila ang mga amo kong babae. Tinusok daw ni Angel ng lapis ang kamay ng classmate niya at nagiging palamura na siya sa mga classmate niya. Pag uwi nila sa bahay ay tinanong ng amo kong babae si Ate Doray kung ano daw ba ang mga itinuturo niya kay Angel at parang nag-iiba na ang ugali nito. Tinanggi naman ni Ate Doray na wala siyang itinuturong masama kay Angel. Napalo din ng amo kong babae si Angel dahil sa galit niya sa nangyari. Pagkatapos nun ay nakita kong pumasok si Ate Doray sa kwarto ng amo kong babae para kausapin siya. Saglit lang ng pag-uusap nila at lumabas na si Ate Doray. Maya-maya pa ay narinig kong sumisigaw ang amo ko. Pagpunta ko doon ay nakita kong namimilipit sa sakit ng tiyan ang amo ko. Naabutan ko din doon si Angel pero parang walang pakialam sa mama niya at nagtatatakbo sa kusina dahil nandoon si Ate Dory. Dinala na rin namin ang amo ko sa ospital pero pagdating namin doon ay bigla siyang sumuka ng kulay itim na tubig na parang amoy putik. Nang matapos ang test sa kanya ay normal naman ang lahat. Kaya sinabihan ko ang amo ko na baka albularyo na ang kailangan niya dahil may ganyan ding sitwasyon akong nakita sa probinsya namin. Pinauwi muna ako ni ma'am para kunin si Angel dahil may hinala na rin pala siya kay Ate Doray. Pagdating ko doon ay naabutan kong pinapaalis na ni Sir si Ate Doray dahil nakita daw niya na isasama si Angel. Ipapakulong sana siya ng amo ko kaya lang ay nagmakaawa at aalis na lang daw. Pagkaalis naman ni Ate Doray ay nalaman namin sa dati niyang pinapasukan na isang mangkukulam pala si Ate Doray at siya ang may gawa ng lahat ng nangyari kay Angel pati sa classmate at maging sa amo kong babae. Simula naman umalis si Ate Doray ay bumalik sa dati niyang ugali si Angel at naging maayos na ang lahat. Kamusta po? Ako si Roda, dating domestic helper sa Singapore. Tahimik po akong tao.
Kapag may hindi kami pagkakaunawaan ng mga kasamahan ko, ay kinakausap ko sila ng maayos at yung kami lang ang nakakaalam. Dahil hindi ko po ugali ang mamahiya ng ibang tao. Pero may hangganan din naman po ang pagiging tahimik kong tao, lalo na kapag naagrabyado ako. At sa Singapore ko din naranasan ang nakakakilabot na ikukwento ko sa inyo ngayon, na ang may kagagawan ay ang kapwa ko Pinay na itago na lang natin sa pangalang Jessa. Si Jessa ay nauna sa akin ng 1 taon sa naging amo ko sa Singapore. Tagaluto siya ron at lahat ng gawain sa kusina ay sa kanya nakatoka. Ako naman laba at linis ng buong bahay. May isa din kaming kasama na yaya ng mga anak ng amo ko. Noong una ay maayos naman ang pakikitungo sa akin ni Jessa. Yun nga lang, kakausapin niya lang ako kapag may kailangan siya. At kapag wala na, ay hindi na siya kumikibo. Pero minsan ay napapansin ko rin na nagbubulungan sila ng yaya at nakatingin sa akin na parang naiinis. Mararamdaman mo naman kung ilag sa'yo ang isang tao o naiinis. Hindi po sa pagmamayabang. Siguro ay na-insecure si Jessa sa akin dahil mas bata at may itsura ako kaysa kanya. At bukod pa doon ay ako ang madalas na isinasama ng mga amo namin sa out of town, kahit na siya ang nauna sa akin na pumasok doon. At baka isa din yun sa dahilan kung bakit ayaw ni Jessa sa akin. Isang beses pa noon, nagulat na lang ako nang ipatawag ako ng amo kong babae at galit na galit siya. Nagsumbong daw kasi si Jessa na nakikipagharutan daw ako sa amo kong lalaki. Yun pa naman ang iniiwas kong mangyari, ang mapagsilosan ako ng amo ko dahil ang gusto lang ay makapagtrabaho at makapag-ipon ng pera para sa pamilya ko. At ayaw ko din sa lahat ang mapagbintangan ng hindi ko naman ginawa. Kaya nagpaliwanag ako na may boyfriend ako sa Pilipinas at doon lang natigilan ng amo kong babae. Pero nagpigil pa din ako ng galit kay Jessa. Hindi ko siya sinita sa maling sumbong niya sa amo kong babae. Kahit ganoon ay hindi pa rin tumigil si Jessa sa paggawa ng mali sa akin. Minsan nun ay naglalaba ako ng mga damit ng amo ko at tinawag ako ni Jessa dahil may iuutos daw ang amo namin, kaya umalis ako saglit. Pagbalik ko ay namuti ang mga dekolor na damit ng amo ko dahil binuhusan niya pala ng Clorox iyon. Nang makita ng amo ko ang nangyari sa mga damit nila ay gusto na akong palayasin. Pero nagmakaawa na lang ako na ibawas na lang sa sweldo ko ang mga namuting damit. Sinasabotahe ako ng kasamahan kong si Jessa. Hindi ko alam kung ano ang galit niya sa akin at ginagawa niya iyon. Kinausap ko siya na tigilan na niya ang ginagawa niya sa akin dahil hindi ko naman siya pinapakialaman sa mga ginagawa. Pero ang sinabi niya lang ay naiinis daw siya sa akin dahil masyadong mapapil daw ako. Isang beses ay nahuli kong si Jessa pala at ang amo kong lalaki ang may ginagawang milagro. Pero ako ang tinuturo ni Jessa. Kaya kinausap ko siya na ako naman ang magsusumbong sa amo naming babae. Lalong nagalit ton sa akin si Jessa. Pagkatapos ko siyang kausapin nun ay ilang araw nang naging masama ang pakiramdam ko at hindi ako makakain ng maayos dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko, kaya halos naging butot balat na ako. Kaya pinatignan na ako ng amo ko sa doktor, pero wala silang makitang sakit ko. Kaya nagdesisyon ang mga amo ko na pauwiin na lang ako ng Pilipinas at doon magpagamot. Nang makauwi ako ay nagpatingin ako sa albularyo at nakumpirma nga na may kumukulam sa akin. At ang hinala ko talaga ay si Jessa para mapaalis ako sa Singapore. Naging maayos naman ang katawan ko simula magamot ako at hindi na ako bumalik ng Singapore at wala na rin akong balita kay Jessa. Tawagin niyo na lang po akong Dimple.
Yun po kasi ang ginawang palayaw ng mama ko sa akin dahil may 2 dimple ako sa pisngi. Gusto ko lang po magbahagi sa inyo ng karanasan ko tungkol sa dati naming kasambahay. Mga taong 2014 nang una kaming magkaroon ng kasambahay. Nasa probinsya kasi ang mama ko noon, kaya hindi siya pwedeng mag-alaga ng anak ko na 2 years old. Nasa Manila kasi kami at pareho kaming nagtatrabaho ng asawa ko, kaya walang mag-aalaga sa anak namin. Naglagay kami ng karatula sa may gate na naghahanap ng kasambahay at mga ilang araw lang ay may pumunta ng babae sa bahay namin. Nasa edad 50 po siya, pero malakas pa naman at maliksi kumilos. Matandang dalaga po siya at may mga naging experience na din siya sa pag-aalaga ng bata. Kaya naging komportable naman kami na siya na ang kuhanin naming mag-asawa para maiwan sa anak namin na si Cedric. Lumipas ang mga araw ay mas nagiging malapit si Yaya Rosie sa anak namin. Parang anak na talaga ang turing niya kay Cedric. Kaya kahit gabihin pa kami ng uwi mag-asawa ay ayos lang dahil nakapokus talaga sa pag-aalaga si Yaya Rosie. Nagtagal po sa amin si Yaya Rosie ng 5 taon hanggang sa binawian siya ng buhay taong 2020. Nagkaroon kasi siya ng sakit at umuwi na lang siya sa probinsya para magpagaling, pero mga ilang buwan lang ay namatay na din siya. Pumunta din kami nung burol niya at iyak ng iyak ang anak namin si Cedric sa harap ng kabaong ni Yaya Rosie. At nang mawala si Yaya Rosie ay talagang nalungkot si Cedric. May araw din na ayaw niyang pumasok sa school dahil gusto niyang si Yaya Rosie ang maghahatid sa kanya. Nasa grade 2 na si Cedric noon. Napilitan din muna akong mag-leave sa trabaho hanggat hindi pa kami nakakahanap ng kapalit ni Yaya Rosie. Mga 1 buwan din bago kami nakahanap ng kapalit ni Yaya Rosie. Si Jonah. Nasa 35 anyos na siya. May asawa at anak na nasa probinsya. May experience na siya sa pag-aalaga ng mga bata, kaya panatag na din kami pagdating sa pag-aalaga kay Cedric. Pero wala pang 1 linggo si Jonah sa bahay ay nagsasabi na agad siya sa aming mag-asawa. Yung pangatlong araw niya daw sa bahay namin ay maayos naman. Pero nung 1 beses daw na ginabi kami ng uwi mag-asawa ay sila lang ni Cedric sa bahay. Pinakain niya daw muna si Cedric bago linisan ang katawan. Pagkatapos daw kumain ni Cedric ng hapunan ay nagpaalam na daw na manunood muna ng cartoons habang naguhugas ng pinggan si Yaya Jonah. Hinatid muna ni Yaya Jonah si Cedric sa sala at binuksan ng TV. Pagkatapos ay pumunta na ulit siya sa kusina. Nang matapos na siya sa paghuhugas ng pinggan ay pinuntahan na niya daw si Cedric para tawagin at maglilinis na ng katawan. Pero hindi pa siya nakakalapit sa pwesto ni Cedric ay kinilabutan na siya at hindi niya malaman ang gagawin dahil may nakita daw siyang anino sa dingding bukod pa sa anino ni Cedric kung saan nandoon at nakaupo. Sobrang natakot daw siya dahil mag-isa lang na nakaupo si Cedric doon, pero may ibang anino siya na nakita. Ang nakita niya raw ay parang anino ng isang babae na nakapusod ang buhok, kaya nagmadali daw siyang pumunta sa sala at pinatay ang TV habang akay niya si Cedric papunta sa kwarto. Pinapasok naman ni Yaya Jonah si Cedric sa banyo para makapaglinis na habang hinahanda niya ang susuotin nitong pantulog. Maya-maya lang daw ay narinig niyang tumatawa si Cedric na parang may kumakausap dito. Kaya pumasok na lang siya sa banyo para linisan si Cedric at sabay tinanong niya na din kung bakit siya tumatawa. Mas lalo daw siyang kinalabutan nang sinabi ni Cedric na kalaro daw niya si Yaya Rosie. Tinanong naman daw ni Yaya Jonah kung sino ang Yaya Rosie na sinasabi niya. Ang sabi niya, yun daw ang unang yaya niya, kaya lang namatay na. Mas lalo daw siyang kinalabutan sa sinabing iyon ni Cedric at marami pa daw sumunod na pagpaparamdam ni Yaya Rosie kay Cedric. Kaya hindi na natagalan ni Yaya Jonah ang magstay pa sa bahay at nagpaalam na siya.
wala naman na kaming nagawa mag-asawa kundi huminto na lang ako ng trabaho para ako na lang ang mag-alaga kay Cedric. Kahit ako ay napapansin din na minsan may kinakausap ang anak ko. Siguro nga ay hindi pa din siya makalimutan ni Yaya Rosie kaya palagi pa rin siyang dinadalaw. Kamusta po? Ako po si Gemma, isang OFW sa Jeddah. Medyo maayos naman ang sahod ko dito at mabait naman ang napuntahan kong employer. Naging kaibigan siya ng tita ko nung nandito pa siya sa Jeddah. Kaya lang ay namatay na ang tita ko kaya ako na ang pumalit sa kanya dito. Matandang dalaga ang employer ko na may maayos na trabaho. Medyo may kalakihan ang bahay niya. Marami na kasi siyang naging ipon sa pagtatrabaho niya sa isang opisina kaya nakapundar na siya ng bahay at sasakyan. At isa pa, wala naman siyang pamilya. Minsan ay pumapasyal ang mga pamangkin at kapatid niya sa bahay kaya hindi din siya nalulungkot kahit mag-isa lang siya. Bago daw ako dumating sa bahay ay may isa siyang kasambahay. Umuwi lang daw yon ng Pilipinas dahil namatay ang tatay niya. Matagal na din daw sa amo ko ang kasambahay niya na iyon at malapit na din sa kanya kaya isa na lang ang kinuha niyang kasambahay at ako ngayon. Madalas ay naiiwan akong mag-isa sa bahay lalo na kapag may out of town ang amo ko. Ang ikukwento ko po sa inyo ay ang naging karanasan ko nung bago pa lang ako dito sa Jeddah. Umaga noon nang umalis ang amo ko papunta sa trabaho niya. Nagbilin lang siya na ilak ko ang mga pinto kapag tapos na ang trabaho ko at nagpapahinga. Swerte din ako sa kanya. Hindi katulad ng ibang amo ng mga OFW dito, mga mapang-abuso. Hinatid ko si Madam noon sa garahe, dala ang mga gamit niya. Nilagay ko na din sa sasakyan. Si Madam ang nagmamaneho ng sarili niyang sasakyan papunta sa trabaho. Pagkatapos noon ay pumasok na ako ng bahay para umpisahan na ang trabaho ko. Hanggang third floor nga pala ang bahay ni Madam at ang kwarto ng mga kasambahay ay pinakataas. Nagmamap ako sa may hagdan nun nang mapansin ko na ang tapos ko ng imap ay may dumi na naman. Mga bakas ng paa na parang galing sa labas. Nagtaka ako nun dahil malinis naman ang suot kong tsinelas nun at wala naman akong ibang kasama nung oras na yun. Nilinisan ko na lang ulit yun kahit nagtataka. Maya-maya pa ay ibabalik ko na sana ang map sa kusina nang mapansin ko na may mga bakas na naman ng paa sa may sahig. Nainis na ako noon ng oras na yun dahil kahit anong linis ko ay may mga bakas pa rin. Kaya sinundan ko na yun kung nasaan nang galing hanggang sa makarating ako sa kwarto sa dulo ng bahay ni Madam. Simula dumating ako doon ay hindi ko nakikita na binubuksan iyon ni Madam dahil kwarto daw iyon ng kapatid ni Madam na namatay. Isang nurse daw iyon sa ospital sa Jeddah. Iba na ang pakiramdam ko ng mga oras na iyon. Nanunuyo na din ang lalamunan ko. Napansin ko ding hindi naman nakalak ang pinto kaya dahil sa pagiging curious ko ay binuksan ko iyon. Dahan-dahan pa akong sumilip sa kwarto at parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa nakita ko. Isang babae ang nakasuot ng pang-nurse na uniforme at nakatalikod yun. At ang nasa isip ko ay yun ang kapatid ni Madam. Nanginginig na ang tuhod ko sa pagkakatayo pero nagawa ko pa din makatakbo dahil sa sobrang takot hanggang sa makarating ako sa sala ng bahay. Hindi na muna ako pumunta sa kwartong yun hanggang sa makauwi ang amo ko. Hindi ko na din nabanggit sa kanya ang tungkol doon dahil ayokong pagsabihan niya ako ng nakikialam. Simula noon ay hindi na din nagpakita ang nurse na kapatid ng amo ko.
Magandang araw po. Mahilig po ako sa nakakatakot na kwento, kaya sinubukan kong ikwento ang karanasan ko nang minsang mag-apply ako na kasambahay sa Pasig. Ako po si Regine, 25 anyos at dalaga pa po ako. Gusto ko muna kasing makatulong sa mga magulang ko bago ako mag-asawa. Nag-aaral pa rin po kasi ang bunso kong kapatid, kaya kailangan ko pang tulungan ng magulang ko dahil hindi sumasapat ang kinikita ng tatay ko mula sa pagsasaka niya sa Tarlac. Nang umuwi ang pinsan ko sa Tarlac, ay sinama niya ako sa Pasig. Inirekomenda niya ako sa kaibigan ng amo niya sa Pasig din dahil alam niya na kailangan ko din ng trabaho. Nang makaluwas kami ng Pasig at makarating sa bahay na papasukan ko, ay parang kakaiba agad ang naramdaman ko. Iba ang presensya sa akin. Mabigat. Binaliwala ko na lang yun dahil baka pagod lang. Mahaba kasi ang biyahe mula sa Tarlac hanggang Pasig. Kaya ganun na lang siguro ang pakiramdam ko na para bang may mga matang nakatingin sa akin kahit wala namang tao sa paligid. Malaki ang bahay ng magiging amo ko na nasa isang exclusive subdivision yon. Sa garden muna kami pinag-antay ng gwardiya din doon. Maya-maya pa ay may lumabas na babae. Medyo may edad na at ang tingin sa akin ay parang nanguuri dahil mula ulo hanggang paa ang tingin niya. Pero ngumiti din siya kaya napabuntong hininga na lang ako noon. Ang sabi naman ng pinsan ko ay ganun lang daw talaga yung magiging amo ko. Metikulosa pagdating sa mga kukuning kasambahay dahil lahat halos ng naging kasambahay nila ay ninakawan lang sila. Kinausap lang ako saglit at maya-maya pa ay sinabi niyang tanggap na ako. Kaya natuwa naman agad ako, pati ang pinsan kong si Jessa, dahil tanggap na agad ako at hindi ko na kailangang umuwi ng Tarlac. Sayang din kasi ang pamasahe. Iniwan na ako ng pinsan ko doon para makapag-umpisa na din ako ng trabaho. Sa unang araw ko doon ay maayos naman. Magaan lang din ang trabaho ko dahil automatic lahat ng appliances nila Ma'am Laura dahil talagang mayaman sila. Maayos naman ang lahat hanggang sa sunod-sunod akong nananaginip ng iba't ibang babae. Parang mga kasambahay din sila dahil nakasuot din sila ng uniforme at iisa lang din sila ng sinasabi sa panaginip ko. Kailangan ko na daw umalis sa bahay na iyon. Pero ang alam ko na kabaliktaran naman ang kahulugan ng mga panaginip kaya binaliwala ko na lang. Pero ng mga sumunod na araw ay hindi na lang sila hanggang panaginip dahil nakikita ko na din sila. At oo, bukas nga pala ang third eye ko dahil ako lang ang nakakakita sa mga iyon. Isang hapon noon, nang mag-isa akong naglilinis sa may attic, ay nakita ko sa sulok ng mata ko ang isang imahe ng babaeng nakasuot din ng pangkasambahay na uniforme at may mga bahid ng dugo at papalapit siya sa akin. Kaya napasigaw ako sa takot noon at nagmamadaling tumakbo pababa. At sakto naman na nandoon si Ma'am Laura at tinanong niya ako kung ano daw ba ang nangyari at namumutla ako sa takot. Sinabi ko na lang na natakot ako sa butike. Nakita ko naman ang pag-ismaid sa akin ni Ma'am Laura dahil sa sinabi ko. Gabi noon, habang nagluluto ako ng hapunan nila, ay biglang bumukas ang gripo sa banyo nang wala namang pumapasok sa loob. Kaya nagmadali na akong matapos ang niluluto ko at inakyat si Ma'am Laura sa kwarto para sabihin na kakain na siya. Pagkatapos noon ay umakyat na din ako sa kwarto ko para magpahinga nang biglang nagpatay sindi ang ilaw at sa muling pagbukas noon ay nakatayo na sa harap ko ang tatlong kasambahay na nakita ko sa panaginip ko. Nanginginig ako sa takot noon. Nang lapitan nila ako at takpan ang mata ko
Doon ko nakita ang lahat, na kaya pala walang tumatagal na kasambahay doon ay pinapatay ng amo ko dahil may sakit pala siya sa pag-iisip. Nang dumilat ang mga mata ko ay wala na ang multo ng mga kasambahay. Kaya nagmadali naman akong mag-ayos ng mga gamit para makaalis na. Wala naman akong utang o di kaya ay ninakaw para matakot. Habang nasa kwarto ang amo ko ay tumakas na lang ako at sinabi ko sa guard na kailangan ko lang umuwi ng Tarlac ng gabing yon. Umalis na lang ako kaysa sapitin ko pa ang mga nangyari sa mga kasambahay na pinatay. Kung paano na itatago ng amo ko ang krimen niya, siguro ay dahil sa pera. Nalulungkot lang ako na hindi ko natulungan ang mga multo ron na makakuha ng hustisya.